Nalitan ko na rin itong mga paps. Kasi stock pa to. So ito na siya mga paps. Hindi ko alam kung tatagal ba ito. Yan. Naka 1000 RPM kasi tayo. Kaya hello mga paps, good evening. At meron tayong motovlog for this night. At itong tungkol sa motor naman yung ating discussion ngayon. Paano nyo ba malalaman kung palitin na ba yung pulley o drive pace nyo dun sa panggilid nyo? So eto, bumili ako ng mga pyesa mga paps. Ito sa inyo. At ito lang naman itatry lang natin kung ano bang performance ng Sun. So ito siya mga paps, isang pulley at isang drive pace. Ito, drive pace mga paps. So paano nga ba malalaman pagka palitin na yung inyong drive pace at pulley? So samahan niyo muli ako sa ating vlog for this night. Ako nga pala si Onin at ito ang boy tagahanga vlog. Tara, let's go! Mga paps, ito na. Nabaklas ko na siya. Ayun, ito na. Malalaman nyo na palitin ng mga paps pagka umaalo na yung dito niya. Yan, alon-alon na to. Alright. Dito tayo medyo para makita. Yan, alon-alon na to. At dun sa drive pace naman, yan. Nalitan ko na rin itong mga paps kasi stock pa to ever since di pa ako nagpapalit ng pulley. Pinapalitan ko lang drive pace, nakailang brad na ako nito. So ito, papalitan na natin siya. At ito na rin yung stock, alon-alon na rin mga paps. At di na rin maganda yung kanyang At ngayon mga paps ay yung isa pang bagay, pagpalitin na yung drive pace nyo. Na to. Okay. Pagka masyado nang malalim, ito, pinaglalagyan ng flyball. Ito mga paps masyado nang hukay. Kikita nyo, yan. Metal, yung powder yan. So, ibig sabihin mga paps, sobra na to ng kadkad. Pag nag-iingay kasi to, sabihin niya mga paps, umikot to, lumalagpas na siya dito. Yan. So, pag maingay na yan, possible na palitin na lahat. So, kunin na natin yung Sun brand. Right. So bago naman natin na ilagay itong brand natin na Sun Racing Spirit, punas-punasan muna natin itong mga paps. Mga paps, makinis na makinis. May libre ka palang sticker. Ayan. Dalawang sticker. Libre. Tabihan na natin yan. So yung mga paps, bumili na rin tayo ng flyball. Yan. Naka 1000 RPM kasi tayo, kaya mababang flyball lang ang ginamit natin. 9 grams. Ang standard kasi is yung standard natin is 12 grams. Assemble na natin mga paps. So ang paglalagay nito mga paps ay kada layer 3. Yan. Tatlo lang yan mga paps. Okay. Yan. Ganito na dapat assemble yan.
Tapos yan, ilagay natin itong plate. Alright. Tapos, may kasama itong parang yan. Ang tubo. Ito mga pops. So, nandito yan. Ng alog. Yan. Ibig sabihin siksik. Siksik liglig. Alright. Huwag nyo nakakalimutan itong mga o-ring. Nilagay natin itong live base. Right. So ito na siya mga paps. Hindi ko na alam kung tatagal ba to dahil para mo sa actually na to ibang brand na to ay hindi, Yamaha pa rin to. So pinalitan ko pala yung TTRG. Correct me if I'm wrong. Try natin to. House music. Parang hindi. Pops, nakita nyo na naman muli ang ating vlog for this night. At magliligpit lang muna ako ng kalat ko dahil yan, naayos naman natin at nawala naman yung ganong vibration nung panggilid. Tapos yung alog ng panggilid nawala rin. Yung ingay, kalansing, may kalansing kasing ingay ito before ko kalasin. So makikita nyo yung pinaka-flyball natin na luma. Ayan. Yung mga kanto-kanto na rin. Alun-alun nga yung kanto niya. So ibig sabihin sira na yung drive base. Hindi, yung pulley pala. Drive pulley. Sira na yung drive pulley niya. Kaya umaalog na siya. So, pag sira kasi yung drive pulley, malalim na yung hukay, ito yung sisirain ng flyball nyo. Ayun, hanggang sumuli. Disclaimer lang mga paps,
Based on my own experience lang naman yun. At mas maigi kung hindi nyo naman kaya mag-ayos ng mga ganyan ng mga fully, maganda na sanggunin nyo na dun sa mekaniko na kilala nyo. Yung trusted talaga na mekaniko. Yan. Hanggang sa muli mga paps, ako nga pala si Onin, lagi magsasabi sa inyo na stay safe, stay healthy, drive safely mga paps. Ingat. I'm out.